si Lord. Hallelujah. Yan. Ang ating title po ngayon na ibabahagi, it's all about, na-share po na ito ng prayer meeting, pero gusto kong i-share ng Sunday. It's all about God's phone number. Narinig niyo na ba yung phone number ni Lord? Sino dito ang may cellphone? Sabi ng Amen. Amen. Sino dito ang may phone number? Magsabi ng Amen. Amen. Yan. Sino makahula ng phone number ni Lord? Magsabi ng Amen. Sino may nakakalam ng phone number niya? Anong phone number ni Lord? Idayan mo ang, sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me and I will answer thee and shew you great and mighty things which you knowest not." Ang phone number ni Lord, 333 ng Jeremiah. Sa Pilipinas, kung may 911 at saka sa ibang bansa para magkaroon ng, pag may emergency, call 911, may sasagot. Di ba po? Sa mga batay-bata, dati, 160, tapos naging 888. 8888, apat na 8. Kaya pag may emergency, dial mo lang, 8888. Sa Bible, mga kapatid, pwedeng rumispondi ang Panginoon sa magitan ng 333 ng Jeremiah. Anong sabi niya? Call unto me, sabi ng Diyos. Kaya may dakilang hotline po tayo kaysa sa 911, 888. Dahil di mo naman pwedeng sabihin sa kanila ang problema mo sa pamilya. Pwede ba? 911? May family problem po. Pwede mo bang sabihin yung financial needs mo sa 8888? Emergency? Pautang man. Kung sino ka man. At lalong-lalo na kahit minsan, di ba? Hindi naman sila lending company. Hindi sila maasahan sa mga problemang emosyonal. Broken hearted po ako, nag-break po kami ng boyfriend ko. Pwede mo sabihin sa 911 niyo? Hindi. Diba? Pero, sa mga spiritual na aspeto, physical na aspeto, sabi dun sa Jeremiah 33:3, "Call unto me, tumawag kayo sa akin at sasagutin kita." Yun ang sabi ng Panginoon. Anong verse? Jeremiah 33 verse 3. Sabihin natin, "Call unto me, and I will answer thee." Ibig sabihin, I will answer you. O sige nga, kabisaduhin natin ulit. Jeremiah 33:3. Recite. Jeremiah 33:3. Ano sabi? "Call unto me, and I will answer thee." O kayo naman. 1, 2, 3, go! Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee. Palapakan natin si Lord. So dito, sa ating pong teksto, may tatlong sikretong ibinunyag si Lord patungkol sa hotline ng number ni Lord. So yan yung hotline number na tinatawag natin, God's phone number. So hindi ko napapatagalin. Ano yung tatlong sikreto? Una, yung dakilang paglapit. Paano tayo malapit kay Lord? Sa magitan ng panalangin or prayer. This is the great process. Yung prayer. Kaya nga sabi niya, "Call unto me." Diba? Tuwing tumatawag ka sa Panginoon, hindi ka man nakaluhod, nagpe-pray ka. Kahit ikay naglalakad, tumawag ka sa Panginoon, nagpe-pray ka. Kahit nga lang, may bagay na tinanggap ka at napasabi mo, "Thank you, Lord." That's already a prayer. Paano pa kaya sa panahon na ay nasasaktan? Sinabi mo, "Lord," kahit saan lugar ka, umiyak ka, nasaktan ka, nahirapan ka, pinagbibintangan ka ng mga bagay na hindi mo ginawa, oras na tumawag ka sa Panginoon, that's called prayer. At tuwing ginagawa natin yun, we are responding to the call of God na sinabi niyang, "Call unto me." Unang narinig ko, yung katagang sabi niya, "Before we go to the phone, go to the throne." Kay Pastor Linjo Solmerin. Tama nga naman, bago ka pumunta sa phone, go to the throne. Bago tayo lumapit sa telepono natin, na kapag may kailangan tayo financial, broken-hearted, nag-iisip ka ng mga tao na pwede mong lapitan, pagsumbungan,
problema ka sa pamilya, sa nanay mo, o sa anak mo, di ba? Cellphone, sumbong, kapitbahay, maritisan, kumare, di kumpare, inuman. Yan ang unang takbuhan. Mali, ang sabi ni Lord, for unto me. Go to the throne. Kaya tayo mga kapatid, tama nga naman, di ba? Masyado tayong nag-aalala minsan. Kaya, kung saan tayo lalapit, lalo na kung usaping pera, kumari o kumpare pupunta. Tapos pag na-reject ka, sila palilito ng masama. Tama hindi. And then, kung mauna tayong lumapit sa Panginoon, gaya ng tinuro ni Jesus how to pray, anong sabi niya? Let your kingdom come. Let your will be done. Ano naman ang sagot ng tao sa paglapit natin sa ating usapin? Tsak, maunawaan natin at magtitiwala tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil yan ang ipinanalangin natin na kalooban mo ang kasunod. Kaya before ka lumapit kay kumari o kumpare, ma-reject ka man, dahil nag-pray ka, lumapit ka kay Diyos, before you go to other people or go to the phone, you go to the throne, at sinabi mo, Lord, let your will be done. Pag na-reject ka, naintindihan mo, kasi yun yung kalooban ng Lord sa'yo. Pag nag-apply ka, na trabaho, at di ka natanggap, dahil nag-pray ka, Lord, kalooban mo masunod. Ibig sabihin, may mas magandang ibibigay sa'yo. Kaya, kahit sa prayer, may malaking impact yan sa respond natin pag hindi nasagot ang prayer natin. Kasi yun yung isa sa pinakamatinding pwedeng maranasang pagsubok ng Kristiyano. Ang hindi masagot ang prayer nila. Lord, di ba, gusto ko itong lalaking to, ito naman, Lord, pansinin naman niya ako, pinansin ng ligaw. Ngayon, na ligaw, sinagot! Dahil ang kulit na, Lord, thank you, thank you. Bago pala siya sagutin, may anak pa lang ba? Ano nangyari? Kulitan mo, hindi mo kasi tinanong kung anong kalooban ng Lord. Basta pinilit mo lang na gusto mo siya. Tsaka lang natin minsan nalalaman yung kalooban ng Lord kung kailan minsan tayo nasasaktan. Kaya mahalaga na tanungin natin kung anong kalooban ng Lord. Amen po ba? Minsan, may dalawang nasa barko na lumubog yung barko, nakapunta sila sa isang isla. Dalawa lang sila. Sabi nila, sige, magpalit na lang tayo ng lugar para ikaw dito, doon ako. Sige, sabi niya. Kung gusto mo, sabi nung lalaki number 2, magpalakasan na lang tayo ng prayer kung sino magsusurvive. At si number 1 naman, bahala ka. Basta ako nagpe-pray naman ako lagi. And then si number 2, sa kayabangan niya, pumunta siya doon sa may southward, dito naman sa northward. So doon sa isla, yung nasa north, nag-pray siya, yung nasa south, nag-pray siya. Pag-gising nila kinabukasan, yung gumala na yung nandun sa may timog, sa may south, nakita niya ang daming mga pagkain, may mga puno na may mga bunga. Habang dun sa isa naman, lumibot siya, medyo tigang. Tumingin siya at medyo tigang. Tapos, meron lang mga parang dinala ng mga hayop, na mga mansanas, mga tira-tirang pagkain niya, ng kinakain niya. So, tumigda ng story short, mas malusog yung isa, ito wala. And then, wala silang matirahan, malapit nang dumating ulan, nag-pray sila, and then kinabukasan, pagising ng isa, may nakita siyang naanod na tent, binuon niyang bahay, at doon siya, nanirahan. Yung nasa north, lumibot din siya, wala siyang makita. Ang nakita lang niya, ay isang parang bato na pwedeng pagsilungan. Nandun lang siya, pero nababasa. And then, sabi nung isa, ang lungkot ko naman. Sabi nung nasa south, sana magkaroon ako ng kasama dito kahit man lang chicks. Sabi niyang ganon. Ganon. Yung nasa north din, nag-pray din siya. So, pagising nila, may babaeng basang-basa. Lumalangoy din. At nandun sa may parang styrofoam na ginawa niyang salbabida. Survivor din pala siya doon. So, to make the long story short, meron siyang tent, may naibahay siya doon. At ang nangyari, tuwa siya. Yung nasa north, nag-aabang, walang kasama, basa sa ulan, kawawa. And then, dumating yung pagkakataon, nagtagpo sila sa gitna, sabi nung isa, kamusta ka? Okay lang. Uy, may kasama ka na ngayon. Oo, tas mas malusog siya. Ito naman ay payatot, yung nasa north. O sige, kita na lang tayo. Mukhang
kilala ko na, sino malakas sa prayer? Sabi nung isa. And then umuwi silang ganon, maya-maya, biglang sa kanyang, nagpagpe-pray, Lord, nakita ko si ganito, ganyan ang sitwasyon niya. Biglang narinig niya, kung anong meron ka, ibigay mo sa kanya. Mangal siya bigla, sabi niya, ba't ko siya bibigyan? Kita mo naman na hindi mo nga sinasagot yung prayer niya. Sabi niya gano'n. Tignan mo, nakita ko doon sa may tuktok, yung bahay niya, bato. Tapos wala siyang gamit. Ako binigyan mo ko kung ano yung pinagpe-pray ko. Sabi niya gano'n. Tanong niya, sabi niya, bakit ko naman bibigyan yung taong be deserving? Sabi niya kay Lord. Sabi naman ni Lord sa kanya, alam mo, sa lahat ng prayer niyong dalawa, yung prayer niya ang sinagot ko, hindi yung sa'yo. Dahil alam kong ganyan ang magagawa. Bakit? Ano pinag-pray niya? Sinabi niya na sana masagot lahat ng prayer ko. And then sa tampo niya, nagtago siya doon, ayaw pa rin niyang magbigay, yun ang pinaplano niya. And then nagparikit na lang sila ng apoy ng mag-asawa, gumising sila, makita nung nandun sa north, umuusok. May malakas na usok. And then, biglang may barkong dumating. At nung dumating yung barko, pumunta din siya dun sa may south, at nakita niya, papalapit na yung barko, at sabi niya, bakit po kayo napunta dito? Sabi ng barko, nakita ko yung usok na ginawa niyo. Hindi po ako gumawa nun. And then, pagkapunta niya doon sa may pinagmulan ng usok, para kunin din yung mag-asawa, nasunog pala sila. Kaninong sinagot? Diba? Kaya tayo, alam niyo mga kapatid, ang prayer makapangyarihan. Kahit yung pag-pray natin sa ibang tao. At minsan, pag nakita natin na pinagpala tayo sa ating prayer o yung ibang tao, huwag tayong magdadala. Amen? Sa paglapit natin sa Panginoon, siguradong sasagot niya. Kaya nga sabi niya, call unto me and I will answer thee. Kaya dapat kahit ma-reject man tayo, kahit wala yung prayer natin, o nasagot yung prayer, sabihin natin, thank you Lord. Amen po. So yun yung dakilang paglapit. Yung I will answer thee, that is dakilang pangako. That if you call unto me, I will answer you. Pangako ni Lord yan eh. Kaya ulitin ko, walang prayer na hindi sinagot si Lord, di ba? Walang prayer na hindi sinagot si Lord. So, i-correct ko yung muna kong sinabi na minsan, hindi sinasagot yung prayer natin, isa yun sa mga pagsubok, pero ang totoo, logically, walang prayer na sinagot si Lord. Yun nga lang, kung bakit hindi sinagot yung prayer mo na sinasabi ko, ang sabi niya kasi, no. Hindi. Diba? O halimbawa, lumapit ka sa nanay mo, tapos humingi ka. Anong sagot ng nanay mo pag di ka binigyan? Hindi pwede. Sumagot o hindi? Sumagot. Ganun din si Lord. Yung mga bagay na hindi mo nakakamta, na nag-pray ka, may sagot si Lord dyan. Ang ibig sabihin niya, no. Or, possible sabi niya, wait, maghintay ka. Titignan ko yung ugali mo kung handa ka na ba o hindi. Or, ano ba? Yes. Alam nyo, kapag puro yes na lang, ang mangyayari dyan, makukonsinti tayo at maaaring hindi mabago yung ugali natin. Kaya mga kapatid, grabe din talaga si Lord, no? Siya na yung nagbigay ng utos, tapos hindi pa niya tayo hahayaang walang-wala. So, kundi, susundan niya talaga ang utos niya ng isang pangako. Kaya tinatawag na dakilang pangako or the great promise. Napakaraming utos ang Lord na may kalakip na pangako. Bigyan ko ng halimbawa. Sabi ni Lord, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. O hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Ano ang pangako? And all of these things shall be added unto you. Ano pa? Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. With all your ways, acknowledge Him. I-acknowledge mo. And then, ano ang pangako? And I will direct your path or will make your path straight. Tutuwid na tayo. Kaya atin sa ating tunan. Matthew chapter 6 verse 14. Anong sabi doon? Ang utos, magpatawad ka. Ang pangako, patatawarin din kita. Kaya yung mga hindi marunong magpatawad, hindi makakamit ng pangako ng Panginoong kapatawaran. Naintindihan po ba natin? Ano bang sabi sa Joshua 1:8? Pag nag-meditate ka ng Word of God, day and night, anong pangako? Lahat ng iyong gagawin ay ipaprosper.
Lord. Sino bang ayaw ng tagumpay o prosperity o success? Kaya, mga kapatid, hindi mahirap ang tungkad sa pinag-utos ng Panginoon kung palaging nakatingin ka doon sa pangako niya. Alalahanin niyo, may pangako ang Diyos sa iyo. Kaya kahit gaano kahirap ang buhay, manalangin ka, magpasalamat sa Kanya. Dahil sabi niya, pag tumawag tayo sa Kanya, I will answer thee. Amen? Lakaan naman natin si Lord. So, napakadakila ng pangako ni Lord, no? Pag tumawag tayo kay Lord, sasagutin niya tayo. Amen po ba? So, walang prayers na hindi nga sinasagot. Lahat talaga may sagot po yan. And last but not the least, yung dakilang pagkumbinsi. Kinukumbinsi tayo ni Lord. At sinasabi niya, sige, tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Pag may alinlangan ka, ito ang bagay na sinasabi niya, makukumbinsi ka. Sabi doon, I will show you great and mighty things. Amen. Papakita ko sa iyo ang mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Sino bang nagsabi sa akin na magkakaroon ng church dito? Wala. Pero, ang hiniling ko lang sa Panginoon ay magkaroon ng church sa Poblacion North. 2016, pinicture ko yung 7-Eleven, palagi kong tinetestify ito. Nag-pray kami ni Dab, lumuhod kami doon. Binigay nga ni Lord, pero wala pang isang taon, biglang nawala. Dumating yung panahon na sabi ko kay Lord, umakyat ako sa bundok. Pag hindi mo ko binigyan ng lupa dito sa lupa, aalis na ako magpastor. Alam nyo, parang imposible. Umaasa ako na may isang mayamang miyembro na may lupa na magbibigay kahit karampot para meron man lang akong dahilan na tagalupaw ako. Kasi may lupa ako. Pero dahil wala, nagtatampo na ako kay Lord, umakyat ako sa bundok, nag-pray ako dun sa may prayer mountain, sa may palista, then bumaba ako, bahala ka na Lord. Nagpaparinig ako sa mga iba't ibang tao na may lupa, pero hindi pa rin sila nagbibigay. Hanggang dumating yung point na ang nanay ko ay sabi niya, sige, hanap tayo ng lupa dyan. Pumunta pa nga kami dun sa San Roque, isang bahay na liblib, na kulang na lang pag kinatay ka dun, isang buwan kang hindi makikitang buhay. Hindi binigay ni Lord. Si kalooban. Dito rin, may tinignan kami dyan. Hindi yung kalooban. Hanggang nakita namin yung nagkatiwala dito ng lupa. Pinunta kami sa Bagong Flores, hindi rin kalooban ni Lord. And then, pinagpilihan namin tong dalawa, pero ito ang binigay. May dalawang story short, may tatayuan na ako ng bahay dahil sa tulong ng aking napakabait at napakagandang nanay na nasa likuran. Siya po ang nagtyaga para meron pong paupahan dito at ako may monthly income na kahit buwan-buwan sana may tinatanggap. Hanggang dumating yung point na nung nawala yung church doon, sabi ko, sinagot mo naman, binigay mo, pero nawala. Sinagot mo naman, magkaroon kami ng lupa, pero walang bahay. Pagsamahin ko na lang kaya sila, bahay ko na lang kayo. Mahala ka na sa bahay. Sa panalangin kong yun, marahil wala kayong nakikita ngayon, pero ang sabi ni Lord, call unto me, and I will answer you. Yung prayer ko noon, na magkaroon ng Haven of Worship, Poblacion North, hindi man doon, pero sa sarili nating lupa. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kaya si Lord sumasagot kahit gaano ka-imposible, kahit gaano katagal, sasagot from 2016, nagkaroon tayo ng church dito, 2022. Amen? Kaya, hindi titigil ang Panginoon na magpakita ng mga dakilang bagay. Sino bang nagsabi yung operator ng hotline ni Lord hindi interesado sa mga client niya? Diba? Minsan may mga ganun, parang yung kausap mo, yung sungit. Si Lord, interesado siya sa iyo. Si Lord bilang ating Panginoon ay may dakilang malasakit, kalaman tungkol sa ating pangailangan. Ano bang hindi alam ni Lord sa buhay mo? Kahit magtago ka, alam ni Lord yan. Kaya nga minsan may illustration, may isang may sakit. Lord, pagalingin mo ako, pero nakatago sa kurtina. Lord, pagalingin mo ako. O sige, lumapit ka. Lord, pagalingin mo ako. Sabi ko, lumapit ka. Kung bakit ayaw siyang bumalik,
kasi ayaw niyang lumapit dahil nahihiya siya, mabulgar kung anong meron sa kanya. Pag lumapit ka kay Lord, ibulgar mo kung sino ka kasi kilala ka niya eh. Sabihin mo lang at aminin mo, mahinta ka, may sakit ka, kailangan mo lumayo. Lahat tayo mga kapatid, papunta tayo sa impyerno. Lahat tayo mamamatay, lahat tayo mahina. Ang Diyos na mismo ang lumapit para sa atin dahil sa paglapit natin sa Kanya, hindi pa rin tayo deserving. Ang ginawa niya, namatay sa krus, tumulo ang Kanyang dugo at nalatayan ng Kanyang mga sugat, ang Kanyang mga katawan, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, para sabi niya, sa unang Pedro, Kapitulo 2:24, sa kaninong lagay tayo nagsigalito. Kaya pag may sakit ka, siya naman ay nalatayan, nagkasakit, para yung sakit niyang nadarama ay sabihin niya sa Ama, Ama, ang hirap masaktan, padalinin mo yan si Rhea. Ama, naranasan kong namatay. Hirap pala, hindi pa panahon yan ni Rhea. May plano pa ang Panginoon sa buhay mo kung bakit ka buhay hanggang ngayon. Sa kabila na ilang beses mo nang nagtangkang magpakamatay, sa ilang beses mo nang magtangka na tapusin ang iyong buhay o sabihin mo na suko na ako o sa mga panahon na para bagang wala ka ng pag-asa, wala ka ng pagbabago. Pag lumapit ka sa Panginoon, anak, gusto ko lang ilantad mo, handa akong baguhin ka dahil tanggap kita kung sino ka. Dakilang bagay ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya, hindi mo makikita sa anumang technology. Mas mataas ang mahalagang connection natin kay Lord. Minsan, yung ating mga cellphone, nawawalan ng connection. Minsan pa nga, nakailang miss call ka na, ayaw niyang sagutin. Para bagang, hindi mo interesado. Kahit napakaganda ng balita mo, pinakwentuhan mo, hindi siya interesado. Pero kay Lord, para bagang, pag malakas ka sa Kanya, tsaka lang ikaw may i-connect. Pag wala kang kapit, hindi ka na-connected, bali wala ka. Kay Lord, libre ang serbisyo. Sa lahat ng hotline, o tawag sa mga call center at iba pang serbisyo, isa lang ang libre, ang hotline ni Lord na may biyayang kaligtasan. Yan ang mabuting balita. Amen! Hindi lang libre sa bayad, kundi magiging free ka rin sa pagkakabalisa mo. Magiging free ka din sa mga sakit at karamdaman mo, palalayain ka ni Lord. Sa mga kabigatan at iniisip mo sa sarili mo, ala, gato lang ako, ala, gato ako, ay, wala nang mahalaga, hindi ako pinapahalaga. Parang invisible lang akong tao. No, makikita ka ni Lord. Palalayain ka sa inyang uri ng pag-iisip. Dahil siya ang nagbayad para sa atin sa magitan ng pananampalataya na ibinigay niya sa atin. Dahil doon, gumagawa ito at nakikita ng tao ang pagiging mabuti ng Diyos sa buhay natin. Hindi dahil mabuti ka tao, kundi dahil mabuti si Lord sa buhay mo. Amen? Kaya, sa isang mundo na mabilis, nakakapagod, puno-puno ng hirap, mabuti na lang, meron tayong hotline at maasahan. Yun ay Jeremiah. Saan ka man naroroon, walang distansya, sapagkat ang Panginoon, malayo man, malapit din sa magitan ng panalangin. Amen? Kaya, tawag na sa hotline ni Lord at magsimula ka na ng connection sa Kanya kung saan hindi ka mapuputulan ng linya. Dahil ang connection natin sa Kanya ay hindi limited na kunwaring unlimited. Pag nag-subscribe ka, unlimited yan. Pero pang 1 month lang. Pag unlimited call, unlimited text for 2 days. Ano? Paano naging unlimited 2 days? Kay Lord, pag kumonek ka sa Kanya, panghabang buhay. Palakpakan natin si Lord. So, anong gagawin mo? Kumonek ka na. Sabihin mo siya ng buong puso mo. Sumunod ka sa pinapagawa niya. Pangako niya ay lahat ay para sa iyo. Kapagkat lagi siyang available. Siya mismo ang nagsabi, call unto me, and I will. Sabay-sabay tayo. Answer. May time na. Ama namin, marami pong salamat sa pag-asang pinagkaloob mo sa amin na kapag kami po ay lalapit sa iyo, sasagutin mo kami. Minsan, yung sagot na yun ay rejection pala para may redirect kami, Panginoon. At mas makita namin yung mga para sa amin talaga na inihanda mo. Dalangin namin, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isang kaluluwang narinito.
May mga bagay na minsan pinipilit namin ng aming sarili na hindi naman pala kami para doon. Naunawaan na namin. Sagot mo po pala yun. Kasi hindi namin kailangan maging fit sa isang bagay na hindi naman yun ang layunin mo sa aming buhay. May mas maganda pa, Panginoon, at may mas mahiwagang lugar pala na ipagkakaloob mo sa bawat isa. At kung ano man, at kung ano ito, Panginoon, o sino man ang aming dalangin, alam ko ito isang mahiwaga. Isang mahiwaga at isang dakilang bagay. Willing kami maghintay, basta ang mahalaga, galing to sa iyo. Tulad ng paghihintay, Panginoon ni Adan, nang binigyan mo siya ng trabaho, lahat ay ginawa niya, pinangalanan niya ang lahat ng mga hayop. Gumala siya, ngunit wala siyang nakita. Hanggang isang araw sa kanyang pagkahimping, gumising siya, meron na siyang katabi, meron na siyang kapiling. Ito'y si Eva. Kung nagmadali siya noon, baka marahil ang nakatuluyan niya ay unggoy. Kami, Lord, hindi kami magmamadali. Ayaw naming parang unggoy-unggoy lang yung sagot ng prayer namin. Gusto namin yung the best para sa amin. Gusto namin, Lord, yung gawa mo, yung inukit mo, yung kasagutan mo, yung inihanda mo, na the best para sa aming buhay. Kaya maraming salamat. Hindi kami magsasawang manalangin sa iyo. Pasalamat at i-acknowledge o i-acquire sa inyo, Panginoon, kung ano ang kalooban mo. Maraming salamat, Panginoon. Basta binigay na namin sa iyo mga kamay ang aming dalangin, magtitiwala kami sa iyo. Ikaw ang sasagot, magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi pa namin nalalaman. Ito po ang aming samang dalangin. Thank you, Lord, sa kasagutan ng panalangin, kagalingan, pagpapala, may tuman ay pag-iingat sa amin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Tuloy ng Panginoon, pagpalain tayo ng Diyos. At tuloy-tuloy na po natin ito. Mawit po tayo ng Panginoon minamahal. Hawakan po natin ang kamay ng ating katabi. Tabihin natin ang pag-ibig ng Diyos sa mamagitan ng concern ng iyong katabi sa iyong buhay. Mahal ka niya. Panginoon, minamahal ka, paglilingkuran ka, habang nabubuhay. Magsama ng mga pagsuko, yes Lord, alam kong ikaw ay sa Jesus lubaybay. Kaya ako'y susunod sa iyo, upang ipahayag ang iyong salita. Ang iyong salita. Buhay tuman sa iya, alay natin ang ating buhay sa Panginoon bilang handog sa iyo, Panginoon Jesus. Bilang handog sa iyo, Panginoon Jesus. Awitin natin tatlong amen. Amen. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa at dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niya sa inyong lahat ng kailangan nyo upang may sagawa kanyang kalooban. Gawin niya sa atin na nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo ngayon at magpakailanman. Only! Jesus! Only! Jesus! Wala sa only!